Hi guys! Hi mga miams! Kumusta? At kumusta ako? So ito na guys, sa mga nagtatanong kung ano nangyari sa akin, sa mga nag-PPM, nagdi-DM, nagme-message, kung kumusta ako, kung ano nangyari. So ito na guys. Hindi ko kayo ma-replyan ng isa-isa or masabi sa inyo nung nakarang araw. Kasi mababa yung aking emotions. Emotions? Kapag magsasagot ako ng messages nyo, isa-isa, nag-down yung aking emotions. So baka hindi ko makayanan, mas lalong umano yung aking luha. Mababaw ang luha ko that time guys. So ito na, sasagutin ko na kayo through this video mga mima ko. So noong February 9, na-confine ako ng gabi. Dapat ano yun, um, hapon or umaga, kaso walang bakante ng kwarto sa Marikina Valley Medical Center. So doon ako na-confine mga mims. So February 9 ng gabi, siguro dumating kami ng hospital is 9 PM. Tapos alas 10, ayun, na-confine na ako. So, nag-start na doon yung ano ko, yung medication. Pero bago ako guys na-confine or na-admit, may pinapatake na sa akin gamot, mulong, Bicol. May pinapatake na sa akin. Hindi ko siya tinitake pala. Inaano siya, ini-insert guys sa aking puwerta. So, simula February 8, nag-insert na ako ng 4 capsule siya sa aking puwerta. So, yun yung Primrose na capsule. 4 na capsule siya, i-insert siya. So, every 6 hours yun, nag-start ako ng February 8. Parang preparation yon sa aking surgery na gagawin. So, February 8, nag-start ako noon hanggang bago yung surgery, yung Primrose. Basta ganito siya guys. Asan yung aking dito? Papakita yung sa screen. Char. Yung Primrose mga ni. So, nung na-combine ako, start naman February 10, 6 capsule na yung pinapa-insert sa akin. So, every 6 hours pa din yun. 6 capsule. Tapos, dapat February 10 yung schedule ng operation ko or ng surgery. Kaso, parang hindi carry sa operation schedule. Ginawang February 11. So, imbis na 1 night lang ako dun sa hospital or 2 nights, naging 3 nights. So, inanuhan ako ng dextrose. Akala ko nung una, sa dextrose ipapadaan yung anesthesia. Kaso nung surgery na, sa spine ko siya pinadaan. So, sa spine ko siya, kalahati ng katawan ko, hindi ko siya magalaw. As in, ano na siya. First time ko yun guys. So, yun yung ginawa sa akin. And then, nung surgery na, mga mima ko, sad to say, hindi siya naging successful kasi makipot daw yung butas ng ng cervix para idaan yung tools para makita yung polyps and matanggal. So, hindi siya tinuloy and then manipis din daw yung baka mabutas pa yung cervix ko. So, kailangan kong mag-resched on March. Pero parang hindi ko carry this coming March kasi hindi na din carry ng budget. Wala na siya sa HMO ko, nasagad na yung HMO ko. So sana pumayag si Doc ng April or May sana. Yun yung target natin na reschedule yung ating, ang tawag doon, surgery. And then, ito yung ating bills. Bills check. Kung may OOTD check or outfit check, may bills check din tayo. So, ito siya mga nina ko, ang aking bills. So nakaganito ako guys kasi nahilo ako pag matagal nakatayo tapos nakaupo. Sumasakit ang ulo ko. Sobrang sakit guys, as in. So ito na, yung ating bills. Tantararan! So umabot ng 103,900 pesos ang ating bills. 103. Saan ako kukuha ng ganyang kalaking halaga mga nina ko? So, sa 103,900, ang na-cover ni HMO ay 83,510. So 100 yung aking carry ng HMO pero may nagamit na tayong 20K. Or more than 20K. 83 na lang yung cover ni HMO. Tapos, PhilHealth. Si PhilHealth naman, apakalaki ng cover, 10,725. 10,725. Tapos, ang binayaran na lang natin is 1,475.40 pesos. Yan guys, apakamahal magkasakit at apakamahal na ma-ospital. So, yun yung ating bills. Tapos, siyempre, after that, may nireseta na gamot si doktor. So, 7 days ko siyang iti-take, 1 tablet a day. Twice a day pala. 8 AM tsaka 8 PM. So, 7 days yun. Naka second day na tayo. Kasi start yung kahapon after surgery ko. Pinainom na ako. So, may follow-up check-up tayo ng February 24. Doon pa rin sa Marikina Valley Medical Center. So, doon yung ating follow-up check-up. So, ito na guys. Ano nga ba yung ginawa sa akin? Ang ginawa sa akin guys is, eto. Asa na yun? Hindi ko mabasa. Eto. So, bali ilan pa lang nagano sa akin sa operation guys. So, 1, 2, 3, 4 na doktor. Attending physicians. Ayan yung OB ko, tapos yung nagturok ng ating anesthesia, tapos may dalawa pa. 4 sila, tapos sad to say hindi siya nag-success. So, ang ginawa sa akin mga mima ko ay this one. Hanapin natin yung pinaka, Pero bago pala yung guys, yung surgery ko, in-x-ray ako, tapos kinuhanan ako ng dugo for laboratory. Tapos okay naman yung mga laboratory ko mga mima. So, yung result niya, okay naman siya. Tapos, sinibisi ako, tinignan yung ating pulse kung okay naman siya. Tapos yung ating urine. So, tinest din siya mga mima ko. Hanapin ko lang yung specific na ginawa sa akin. Nakakalimutan ko yun kasi ito, final diagnosis
Diagnostic hysteroscopy. Hysteroscopy yung ginawa sa akin ni Miss para matanggal yung polyp sa ating cervix. May medical certificate tayo for ano. Medical certificate, Rosemary Hambalos from Teresa. February 9 to 12 with the following diagnose. Bleeding, probably proceeding to polyps. Hindi ko mabasa. Ayan guys. So wherever you need medical attention for 30 days barring complication. Ayan guys. So may medical certificate tayo binigyan si Doc. Ito yung aking ininom na gamot. Ayan. Antibiotic after ng ating surgery. Hindi ano. Iba yung nararamdaman ko guys. Alam niyo ba pag uwi ko kahapon sa biyahe, akala ko hindi na ako abutan dito sa bahay kasi sobrang lamig ng pakiramdam ko. Pinapapulisan ako ng malamig. Tapos yung ulo ko sobrang sakit. Tapos parang umaakyat yung lamig sa ulo ko. Tapos pagdating ko, ayun, hiniga ko lang siya, tinulog ko. Tapos paggising ko kanina, akala ko okay na ako. So, nagslagano ako ng try mag-laptop. Ayun, konting ano, siguro mga 15 minutes or 30 minutes lang yung tinagal ko sa laptop kasi hindi kailangan akong gawin sa trabaho. Sobrang sakit guys. Hindi ko maano yung sakit ng ulo. Hanggang ngayon, kasi kapag tumatayo guys, so tinanong ko naman si doktor kung ano daw yun, kung normal. Sabi niya, baka daw dahil sa anesthesia ko, tapos baka dahil din tumayo ako after surgery agad, kasi dapat pala hindi ka tatayo agad. Tumayo ako noon, ano na, madaling araw nung iihi na ako. So, yun yung procedure na ginawa sa akin mga mina. Hindi ko lang kayo ma-replyan agad. O, ito na yung sagot sa mga nagtatanong. I-search nyo na lang siya yung hysteroscopy. Hysteroscopy. Ay, ano, kunin natin yung aking ano. Yung ay, yung result ng OB ko. Ay, ko. Yun guys, yung sakit. Hindi ko na maano yung katawan ko. Asan yung ano natin? Yung result ng OB natin yung nakaraan. Asan na siya? Dito, kukunin natin. Ito. So, nandito yung, ano ko. Anong tawag doon? Ayun guys, ang dami kong laboratory ginawa before the ano. Ayun, nagpaano ako, high precision. Hindi pa nga ako nakapag-EPE. May laboratory na tayo. Kailangan pa ba mag-EPE? Lahat naman natin ng sa EPE ko, nandito na. So, kailan to? Kailan ako nagpa-EPE? Ay, laboratory. Noong January 8. Noong January 8 guys, nagpa-EPE ako. Ay, EPE tuloy. Diba? Nagpa-laboratory lahat. Ginawa sa akin. Yung sa dugo, yung sa thyroid, ayun, yung sugar, chinek din. Normal lahat naman ng laboratory ko mga mina. So, that's it. I'm okay naman, nagpapagaling na. And sana, next, natin, okay na. Magawa na yung, surgery. So, yan guys. Sana maging successful na and nyo rin sa pagbalik ko. Siguro mga, April. Kasi sagad na yung ating HMO. Kailangan muna natin mag-update and mag-renew ngayong April. So, ipapa-update ko na lang siya. Kasi naka-ano ako mga meme, semi-formal. Semi-private na kwarto sa ating HMO. So, ipapa-update ko na lang siguro siya ng private. Kasi nung na-confine ako, nung first night, wala akong kasama. 10 ako may kasama mga meme. May dumating, dalawa lang naman kami sa kwarto. Semi-formal. Semi-private yung aking yung rooms. So, dalawa kami. May cortina lang siya. Nauna lang ako sa kanya kaya dito ako sa may pinto. Sa letter E ako na bed. Siya sa Tapos, yung kasabay ko, ang operation niya is sa gallbladder. So, tinanggal yung gallbladder niya. Naging successful naman yung operation niya. Sa akin lang hindi. Sad to say, pero I know may plano si God. And darating tayo dyan. See ya guys. Thank you.